May nag-comment. Sabi niya, "Hello Caleb, can you explain to us the Holy Trinity please? Thank you." Gets kita. Maraming nalilito dyan. Pero, let's break it down. Simple, malinaw, at Bible-based. What is the Trinity? So, ang Trinity ay ang paniniwala na iisa lang ang Diyos, pero siya ay nagpapakilala sa tatlong persona. Ang Ama, ang Anak na si Jesus, at ang Espiritu Santo. Hindi sila tatlong Diyos. Iisang Diyos lang. Pero, may mga kanta na Our God is 3-in-1. Tama ba yun? Medyo delikado pakinggan kung mali ang pagkakaintindi. Hindi ito parang 3-in-1 coffee na pinaghahalo mo ang kape, asukal, at creamer. Mas tamang sabihin that God is one in essence or being, but 3 in persons. Hindi tatlo na pinaghalo, kundi tatlo na sabay-sabay na umiiral bilang iisang Diyos. Wait, ano ba yung essence at ano yung person? Simple lang. Ang essence or being, sinasagot nito ang tanong na, ano ka? Ito yung kalikasan mo. Halimbawa, ikaw, tao, you're a human. Ang aso, hayop or animal. So kapag sinabing God is one in essence or nature, ibig sabihin, iisa lang ang pagka-Diyos. Ang person naman, sinasagot yung tanong na, sino ka? Ito yung identity na may isip, kalooban at relasyon. Sa Trinity, tatlong sino. Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero, iisa lang ang ano. That answers that He is God. That's His being, His nature. So, pwede bang i-explain ang God like tao, like body, soul, spirit, one person, 3 parts? Maganda pakinggan, pero mali pa rin yun. Kasi ibig sabihin, parang hinati natin ang Diyos sa parts. Pero sa Trinity, ang Ama ay 100% God. Ang Anak ay 100% God. Ang Espiritu Santo ay 100% God. Hindi sila tag-iisang bahagi. Kaya hindi pwede yung body, soul, spirit analogy. Bakit hindi na lang sabihin na tatlong Diyos sila? Kasi, malinaw sa Bible, in Deuteronomy 6:4, the Lord our God, the Lord is one. Hindi sinasabi na tatlong Diyos na nagkakaisa, kundi iisa lang ang Diyos. Kung 3 gods ang paniniwala mo, ang tawag doon ay polytheism, maraming Diyos. Hindi yon ang turo ng Christianity. Personality na lang, parang iisang Diyos na nag-iiba-iba ng form. Hindi rin. Kasi sa Bible, nag-uusap ang Ama at Anak. Sinusugo ng Ama ang Anak. Ipinapadala ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, may tunay na relationship, hindi lang acting or mode. Ang tawag sa maling idea na yon ay modalism at hindi yan turo ng Biblia. Okay, gets. But how about this question? Kung co-equal sila as Diyos, bakit parang mas nasusunod ang Father? Diba sabi ni Jesus, "Not my will, but your will be done"? At eto ang sagot. Equal sila in nature or essence, sabi ko nga kanina. Same sila na Diyos. Pero may different roles sila. Hindi ibig sabihin na mas mababa si Jesus. Ang tawag dito, functional submission. Noong si Jesus ay nasa lupa, in Philippians 2:6-8, though He was God, He humbled Himself. Ibig sabihin, si Jesus ay Diyos, pero kusang nagpakumbaba at nag-submit sa Ama. Hindi dahil mas mababa siya, kundi dahil yun ang role niya sa salvation. Sabi ng iba, prophet siya. But now, you know that the Bible is clear that Jesus is God. Illustration tayo. Example, parang CEO ba na naging field worker para iligtas ang company? Hindi ibig sabihin na hindi na siya CEO. Pinili lang niyang magpakumbaba dahil sa mission. Tanong, so after bumalik si Jesus sa heaven, equal na ulit? The answer is, hindi nawala ang equality. Ever since pa, equal na sila. Pero ngayon, Jesus is seated at the right hand of the Father. Ibig sabihin, tapos na ang misyon niya sa lupa at patuloy siyang namamagitan o intercessor.
Yun ang sabi sa Hebrews 7:25. Question ulit. Bakit tumitingala si Jesus sa langit kapag nagpe-pray nung nasa lupa pa siya? Ito ang sagot. Kasi magkaibang persona nga ang Ama at Anak. Noong nasa lupa si Jesus, siya ay nasa earth at ang Ama ay nasa heaven. Sabi sa John chapter 10 verse 30, I and the Father are one. Malinaw po yun. Ibig sabihin, hindi sila iisang persona, pero iisa sila sa pagka-Diyos. Anong role ng Holy Spirit? Siya ba nagdadala ng prayers? Clarify natin. Romans 8:26, the Spirit helps us and intercedes for us. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin manalangin. Siya ang kumikilos sa puso natin, pero si Jesus ang mediator natin sa Ama. Hindi messenger ang Holy Spirit, kundi siya ang kumikilos sa loob natin. Kanino ako magdadasal? Sa Father? Kay Jesus? O sa Holy Spirit? Ito po yung biblical pattern. Sa Ama tayo nananalangin sa pamamagitan ni Jesus at sa tulong ng Espiritu Santo. Sabi sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Illustration tayo ulit. Parang kaharian. Hindi ka kilala ng hari. Kaya hindi ka basta makakapasok. Pero kung inimbitahan ka ng anak ng hari, may access ka na. Ganun din si Jesus sa atin. So, pwedeng mag-pray kay Jesus? Ang sagot? Oo. Pwede kang manalangin kay Jesus, pwede kang makipag-usap sa Holy Spirit. Bakit? Kasi nga, iisa lang ang Diyos. So, summarize natin lahat. Kung malilito ka, tandaan mo lang ito next time. There's only one God, but three persons. They're equal in nature, but different in roles. Though, hindi natin kayang fully i-explain ang Trinity, pero malinaw sa Bible yung boundaries na may Ama, may Anak, may Espiritu Santo at iisa lang ang Diyos. At ang magandang balita, hindi lang siya Diyos na malayo, siya ay Diyos na nakikipagrelasyon sa atin through the Father, through the Son, and through the Holy Spirit. Okay, if you want to grow and learn more pa, I have an announcement after this video. Hi, Jericho here. Just a quick announcement. Since ang dami kong nare-receive na DMs asking for personal trainings, advice, mentorship, exclusive discipleship, and so much more, I'm more than happy to announce that it's happening this week. Yes, starting this week on Wednesday and Friday, and it will continue in the following weeks na. But the slot is limited to below 100 seats, so I can cater to everyone's questions and spiritual needs. So the question is, how can you join? So for the first time ever, I am now offering subscriptions. Once you subscribe, we will meet every Wednesday for Q&A sessions, and on Friday for Friday Fire sessions. So that's 8 sessions all in all every month. Plus, my subscribers will also have other benefits like advanced access sa mga upcoming music videos, behind-the-scenes clips, and other contents. So if you're excited to subscribe, you can click the link in the caption or you can directly click the subscribe button below. After you subscribe, take note. Please join the exclusive community in Messenger for fast updates. The community is free. Wala kang babayaran dun. Just click the link in the caption or the link in my bio also. Makikita nyo dun ang community button and directly na kayo mapupunta sa pending lists. But yung subscriptions, hindi po siya free ha. Kasi for sure, marami ang gustong sumali. And I only want those who are really serious about their personal growth and those who are desperate to connect with other Christians sharing the same experiences and life's struggles. But here's the good news. There's a huge discount if you subscribe now. From 539 pesos per month, 165 na lang siya. If hindi pa nag-change yung amount, ibig sabihin, pasok ka pa sa discount. Oh, eto, uunahan ko na yung mga bashers ha. Bakit may bayad if the Word of God is free? Here's my answer. Una sa lahat, hindi madaling mag-cater ng audience. From presentation hanggang sa actual, grabe yung pressure. It takes so much time, patience, and effort. And secondly, some people take it for granted. Walang value sa kanila kapag free.
Therefore, minsan hindi nila sineseryoso. And thirdly, and this is the most important, the goal is not for profit, but to supply the needs of our growing ministry, to reach more communities and save more souls. Just like in Philippians 4, verse 14 to 19, where Paul expresses gratitude for the Philippians' financial partnership, noting that they were the only church to support him early on, and assuring them that God will supply all their needs in return. Amen. Gets ba? So in that way, we don't only help you, but you also help us. You know what? I'm really excited to see you this Wednesday and Friday. And the further details will be announced na sa exclusive community natin sa Messenger. So yes, go na. God bless you everyone. See you!